Nitong nakaraang buwan, nagpunta nga kami sa South Germany. Swertehan nga namin ang magandang weather kasi nitong mga nakaraang linggo, maulan at mahangin at walang araw dito. Mag-aalauna na nga ng hapon nang mag-start kaming bumiyahe. Kahit na late na, nagdala na lang kami ng mga baon para meron kaming makain sa daan. Overload sandwich na para hindi agad magutom. Dati hindi naman ako mahilig sa mga ganitong sandwich dito sa Germany kasi natitigasan talaga ako sa mga tinapay nila. Pero ngayon, gustong gusto ko na siya. Hindi pa man kami nakakalayo, naubos ko na agad yung baon namin. Ganun lang ng ganun ang cycle hanggang sa makarating tayo sa paroroonan. Nadaanan nga namin ang München pero papunta kami sa Unterhaching. Bali dito kami nakahanap ng matutuluyan para sa mga susunod na araw. So dito nga sa hostel na ito kami magstay. Napaka-convenient kang mag-check-in sa hostel na to kasi ang gagawin mo lang magbubook ka tapos kapag nakabayad ka na, kailangan lang na mag-online check-in ka sa kanila tapos ipapadala na nila yung mga digital keys ng building at saka ng kwarto. 300 euros for 4 days and 3 nights para sa standard room na ganito. Meron ng ref, may lutuan, may mga kaldero, kutsara, tinidor, plato at may libreng panghugas. Napakalinis at napakaaliwalas. Halatang bago pa tong building. Maganda rin to para sa mga backpackers kasi makakatipid na kayo lalo na hindi na ninyo kailangang kumain sa restaurant kasi pwede naman magluto sa loob. Sa basement ng building, nandoon ang reception at may mga vending machines. Medyo pricey yung mga tinda, buti na lang malapit lang yung Lidl dito. So sa second day na to, pumunta nga pala kami sa Neuschwanstein. Medyo mahirap bigasin yung place, para siyang tongue twister. Pero ano nga bang special sa trip na to? Hindi ko alam na dito pala kami mai-engage. So all along the trip, wala akong ka-idea na yung boyfriend ko magpo-propose dito. Medyo kinikilig ako habang ini-edit ko tong video na to kasi wala talaga kaming video ng exact proposal niya kasi siya sobrang kinakabahan, ako naman as in na-shock talaga. I mean, alam mo yung wala talaga akong idea, although madalas nag-a-assume tayong mga babae, pero wala talaga akong idea na yun na pala yun, ito na pala yun. So, sa sobrang saya, mixed emotions, ganyan, wala na talaga. Hindi namin naisipang mag-video or mag-take ng picture. Or wala din naman talaga magka-capture kasi wala nang tao sa paligid. Bago kami umakyat sa castle, ay kumain muna kami dito sa restaurant malapit sa parking lot. Yan nga palang in-order ko, yung parang crispy pata. So yes, may crispy pata sila dito sa Germany. At saka itong creamy pasta. Nagustuhan ko yung order ko at talaga namang naubos ko. Sa sobrang sarap, mapapakamay ka talaga. Ang bill namin ay nasa 65 euros. So dito na pala yung start ng hike. Bali kung lalakarin mo mula baba hanggang pataas ng castle nang hindi sumasakay ng kabayo, nasa 40 minutes yung lakad. Siguro mga 30 kung hindi kayo masyadong magpipicture taking along the way or kung mas bibilisan pa yung paglalakad kasi kami we just took our time na mabagal lang yung pacing ng lakad para hindi nakakapagod pagdating sa taas. Sapat naman yung oras namin sa paglalakad kasi mag-aalas 4 pa lang ito ng hapon at yung ticket namin papasok sa castle ay 5:45, so meron pa kaming 2 hours. Pagdating dito sa taas, merong mga souvenir shops at meron ding restaurant. Ganito yung view, sobrang ganda. Pagdating naman sa paligid ng castle, ganito yung view. Napakalinis at napakaganda sa paligid. Maraming castles na yung nakita ko pero isa ito sa pinakamaganda. Tapos sa baba ng castle, meron palang view deck dito na pwedeng mag-picture taking. Alas 4 ito ng hapon at dito nga pala kami na-engage. Dito nangyari yung proposal. Dito sa corner na to mismo. Naglakad-lakad pa nga kami niyan para makita yung kabuuan ng castle. Mula dito sa taas makikita yung Alpsee at yung Hohenschwangau. Dito sa taas, meron ding sakayan ng mga bus, lalo na sa mga private tourist. Dito sa left side,
Ito pala yung bridge na kung saan pwede nyong ma-view yung castle. Ito yung dapat hindi mamimiss ng bawat tourist na pupunta dito. Kahit hindi ka pumasok sa loob, pag nakapunta ka dito sa park na to, sobrang ma-appreciate mo talaga yung ganda ng castle. Kaya naman pinipilahan talaga at sobrang dami ng tao dito. Tingnan nyo naman, napakaganda. Para kang nasa fairy tale story, as in napaka-romantic. Si Sleeping Beauty, ito nga pala yung inspiration ng castle niya. Kaya naman madalas, si King Ludwig II, binabansagan siyang fairy tale king dahil sa pinagawa niyang castle na to. At in fairness, ay super agree naman din talaga. Napaka-romantic ng lugar. Magkatapos kami mag-take ng pictures sa bridge, bumalik na ulit kami sa vicinity ng castle. So pagpasok mo sa gate, ganito pala ang bungat, waiting area. Tapos doon sa my left side, nandoon yung monitor na kung saan nagfa-flash yung mga oras ng mga tickets. So every 15 minutes, nagpapapasok sila ng mga tourist. While waiting for our turn, naglakad-lakad muna kami dyan. At pagkatapos, naghanap rin kami ng mauupuan. Marami namang upuan dyan sa paligid. Maya-maya nga, nakapasok na kami. English pala yung nabook na ticket namin, so naintindihan ko lahat. Bago pa man nagsimula yung tour, ay binigyan kami ng tigi-isang speaker para mas maintindihan at marinig namin yung tour guide mamaya. 21 euros nga pala per adult ang ticket, kapag bata naman or disabled or mga seniors, nasa 20 euros. Sa dulo ng tour sa loob ng castle ay nandoon ang souvenir shop. So, doon sa tour, bawal maglabas ng phone, bawal mag-video or mag-take ng pictures, kaya wala talaga ako nakuha na kahit na isa sa loob. Pero sobrang ganda talaga niya, napaka-elegant. 6:30 na ito ng gabi, foggy na at sobrang lamig ng hangin. Bali 30 minutes lang ay natapos na din yung tour. Mula dito sa balcony ng castle, makikita din yung bridge. Grabe, ang layo pala talaga. Seven PM na nga nang makalabas kami. Mapapangiti ka talaga sa experience. Bago pa man kami tuluyang bumaba, dumaan muna kami ulit sa may view deck. Ang ganda rin naman talagang magmuni-muni sa part na to. Napakasolim at napakatahimik na ng paligid. Pagkatapos ko makakuha ng mga ilang videos, saka naganap yung proposal. Yung feeling sobrang nakakakaba, na nakakakilig. At habang ini-edit ko tong video na to, kinikilig na ako. Tapos mapapasabi ka na lang, "Oh my gosh, we're engaged!"